Inaalam na ng Anti-Money Laundering Council kung may mga dawit sa flood control projects na bumili ng mga ari-arian abroad o nagdeposito sa mga offshore account. At kung may napatunayan, pwede umanong hilingin na i-freeze ang mga ito. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi lang mga bank accounts at ari-arian sa Pilipinas ng ilang personalidad na nasasangkot sa flood control controversy ang tinitingnan ngayon ng Anti-Money Laundering Council. Gustong malaman ng AMLC kung nagamit ba ang mga ninakaw na pera para ipambili ng mga ari-arian abroad o di kaya'y diniposito sa mga offshore accounts. Nagbigay na ang AMLC sa ilang financial intelligence unit sa ibang bansa ng listahan ng mga personalidad, private at public official na nababanggit sa mga investigasyon kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Hindi sinabi ng AMLC kung sino-sino ang mga ito. Example, kung isang corrupt official ay merong foreign accounts or assets sa Europa, for example, o sa Asia, tatanungin po namin sa FIU sa isang bansa sa Asia, counterpart, FIU, pwede niyo bang malaman kung ano mga financial transactions, kung ano mga assets, bank accounts ng taong ito. Kung may matumbok na mga ari-arian o bank deposit, maaaring i-request ng AMLC na i-freeze ang mga ito. Pag na-freeze na po yung asset, gagamitin po natin yung mekanismo ng mutual legal assistance wherein we will request or also our counterpart to file a civil forfeiture case dun sa bansang yon. Ang tawag po dyan may asset recovery system. Sa Pilipinas, umabot na sa 1,563 bank accounts, 54 insurance policies, 154 na mga sasakyan, 30 properties at 12 e-wallet ang napafreeze ng AMLC. Sabi ng AMLC, ang susunod na batch ng freeze order kasama na pati cryptocurrency ng mga personalidad na dawit sa anomalya. Sa mga virtual asset exchanges dito sa Pilipinas, na subject ang virtual asset na yan o cryptocurrency ng freeze order ng Court of Appeals. Therefore, hindi pwedeng ibenta, hindi pwedeng i-transfer. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.